Hello guys, welcome to Pixup. So here we are guys. Meron tayo prepare today isang RTX 3070 na 8GB na 2 fan. Okay, maganda rin ang performance ito guys. Okay ito eh. Ang complaint ng customer as usual, wala na naman display. So gagawin natin ngayon, gaya ng dati, kailangan natin malaman kung anong problema. So samahan niyo ako guys. But first, kailangan muna natin malaman ang basic natin ay alamin natin kung anong resistance niya para malaman natin kagad kung anong problema. Dito pa lang baka pwede natin malaman yung problema niya. Okay? Ano tayo at resistance mode. Basic lang to guys. Gaya ng ginagawa natin lagi. Dito tayo nakakakuha ng magandang diagnose. Basic lang to pero napaka-effective. Okay? Meron tayo sa ating 12 volts na PCIe. Nasa 3 pin to guys 5 point something kilo ohms, very good. Basta kilo ohms good yan. Tapos sa 4 pin pa atras, ang ating 3.3. 1, 2, 3, 4. Good naman, mega ohms. Napakataas. 4 point something o 3 point something mega ohms. Okay, very good. Okay, so dito na tayo sa ating external PCIe na 12 volts. So always check my multimeter para malaman natin kung anong reading. So dito tayo sa positive. Yun pa lang guys. Dito makikita natin guys, ang reading lang natin 24.1 na ohms reading. It should be dapat ang reading nito ay kilo ohms. Okay? So yung first external 8 pin natin ay shorted to the ground. Okay. Yung ating second pin na 8 pin, 12 volts po ang pinoprovide nito Dito po yung ating input. Okay. Meron tayong 50 something or 49 kilo ohms. So, very good yung reading natin sa second 8 pin na 12 volts. Ito ay bad to. Napaka-bad mo So guys, yun pa lang. So anyway, meron pa tayong gusto i-check. Kasi minsan, nagkakaroon din ng problem yung ating clock. Yung data system natin. Kailangan din natin i-check to. Mas lalo pag nagkaroon ng shorted. Okay, very good. Mega ohms yung reading natin. Nasa mega ohms o kilo ohms. Very good yan. Okay, nasa kilo ohms din yung reading natin. So, no need to worry yung ating data. Possible na malaki ang chance natin ng problema nito guys. Let me be assume na that we have a problem, an issue with the MOSFET. Siyempre, pag ang problema natin ay yung ating 8 pin na 12 volts, probably ang problema natin ay faulty MOSFET. Okay, try natin i-open guys. Open natin siya guys. Probably lang yun pero nasa 90% ako. Yun ang problema natin dito. Okay. Tabi muna natin ito at try natin i-open yung ating itong maganda sa RTX 3070. Napakadali buksan. Okay, popost ko lang guys. Okay guys, pinost ko lang. Check natin sa microscope. Physical checking muna tayo guys. Try natin mag-physical checking. Ito yung ating MOSFET. Try natin ilapit pa ng konti. Yan. Mukha namang wala tayong obvious na nasira o pumutok na physical sa mga component. Ito kayo. Parang meron ditong hindi naman. Hindi rin. Okay. Dito muna tayo mag-focus guys sa ating power phase management. Baka namang okay lahat. So, para mabilis tayo, try natin i-check guys using ating multimeter. Pero, pakita ko rin sa inyo, try natin i-check kung gagamit tayo ng resistance mabilisan lang tayo. Okay, 33.
dapat magkakapareho yan sa isang power reels niya kasi dalawa yung ating 8 pin, di ba? Hati yan eh. Okay, 33 din. Okay, 33. Okay, ito 17, nagbago. Okay, 17. Itong pangatlo natin, 1, 2, 3, 17 yung reading niya. Dapat 33 din yan. Kung kasama yan dun sa 8 pin na isang power reels. Ito, 33. Ito, ang taas na reading, ibig sabihin, ibang power reels to kasi dalawa yung 8 pin natin, di ba? So, ibig sabihin, itong apat, 1, 2, 3, 4, isa siyang pinoprovide ng isang 8 pin. Pero yung pangatlong power MOSFET natin, iba yung reading niya. So, ito yung pangalawang 8 pin natin, apat din. 1, 2, 3, 4. Start tayo rito. Okay. Boom. Ito na siya. Mukhang maganda pa yung kanyang pad. Now, kailangan natin i-check dito banda sa ating power phase management, yung ating mga MOSFET. Ito, 0.17 o 0.16.9 ohms siya. So, magkakaiba siya rito sa tatlo. So, ang suspected natin na probably mayroong problema itong pangatlong pin at itong apat dito sa baba. So, okay. Try na natin gumamit guys ng thermal camera para mabilis tayo. Okay? At pinakita ko lang sa inyo paano tayo nagda-diagnose pag wala kayong thermal camera. Try natin i-check using ang multimeter natin para just to be confirmed na talagang may problema yung pangatlong MOSFET na nakita natin kanina. Yun talaga yung suspect ko guys. Eh. So, power on ko lang yung ating ano. Then, check nyo yung ating thermal camera. Okay, may minute dito guys. Ito, di ba yan? Minute yan, di ba? Papatayin ko ulit. Tignan nyo. Okay, pinatay ko siya. Ito yun. So, ulitin ko lang. Power on. Yun. Ito yung may problema natin, guys. So, try natin i-check dito. Ayan. Okay. So, ito yung problema natin, guys. Ito. Ayan. Yung pangatlong MOSFET. 1, 2, 3. Ito. So, try natin yan guys, try natin siyang tanggalin natin. Then, palitan natin siya, tignan natin kung mag-o-okay na yung ating video card. Okay, let's go. Mayroon tayong konting kailangan gawin guys. Kasi itong mga electrolytic na mga capacitor dito, lolobo to pag ininitan ko ng ating hot station. Wala dyan, pag ginanyan ko yan, lolobo yan, iinit yan kahit takpan ko yan. Mukhang mahirapan tayo, tanggalin muna natin to kasi may kahirapan tanggalin to kasi kailangan ng pag-iingat dito bago natin to tanggalin. Okay, dito natin tatanggalin sa likod yan. Bali kung ito sila apat to dito, ito tanggalin natin to. Okay. Okay, welcome back. Pinas forward ko na lang. Tinanggal ko itong dalawang electrolytic capacitor para hindi mainitan ng hot air station natin once na tinanggalin natin itong MOSFET. So, kaya guys, dun sa mga may experience po ganito, please, pilitin nyo pong tanggalin na lang itong electrolytic capacitor para hindi po sila lumobo. Kung halos magkatabi lang yung kanilang space ng capacitor at ng MOSFET. Kasi yung iba, may space pa. Malayo-layo ng konti. Ito halos magkadikit na sila. Okay? Start tayo guys. Try na natin tanggalin. Kung makikita nyo, tinakpan ko siya. Para at least pa rin yun. Hindi masyadong maninitan. So, ito yung pangatong MOSFET natin. 1, 2, 3. Okay. Mukhang may problema. Nakita kong problema. Okay guys, may nakita akong problema. Ito. Nakikita niya parang na-rip out yung kanyang pad. Pero check natin kung natanggal ba o kung siyang uminit lang ba. Ayan. Diba yung problema natin?
Yan. So, mukhang ang natanggal yung pad mismo ng ating MOSFET. So, buti na lang yung pad ng MOSFET ang natanggal, hindi yung pad mismo nitong ating PCB board. Okay, try natin i-check. Okay guys, try natin i-check. Natanggalan natin yung busted MOSFET. So, tingnan natin kung meron pa tayong shorted. Set natin sa ohms reading. Okay, black proof. Remember, yung reading natin dito kanina is ohms reading lang. So, now, mayroon na tayong 5.8 or 6 point something kilo ohms or ito, 37, 35, 32 kilo ohms, around ganun. At least kilo ohms na siya guys, hindi na tayo shorted, okay? Ayan o, kilo ohms na, okay. Try natin palitan to, okay? Palitan na natin. Hindi ko ng saan yung papalit natin? Ano yun, nawala pa. Okay na. Guys, napalitan na natin ang MOSFET. Tapos nibalik na natin yung dalawang capacitor na tinanggal natin. So, pwede na natin siyang i-test. So, first, kailangan muna natin i-test yung kanyang voltage kung okay ba. Kung kompleto ba yung voltage natin. Kasi hindi rin naman magdi-display yan. Dito pa lang test na natin. So, DC tayo. Power on. Nasaan yung ating eto, lagyan natin, baka uminit. Power on. So, nagda-drop pa rin yung voltage niya. So, 0.9.7 yung voltage niya, kumakain siya 95 0.95 amperes, almost 1 amperes yung kinakain niya. So, patayin natin. So, anong problema? Isolate tayo. Try muna natin mag voltage checking. Okay, power on natin. Okay, meron tayong 1.8. Okay guys, wala tayong 1 volts. Wala tayong PEX. Meron tayo dito 0.8. 0.8. 5 volts. Okay. Patayin natin. So, ang problema natin guys, wala tayong 1 PEX. Tapos, nagda-drop yung voltage natin. Instead na 12 volts to, lumalabas lang 8 point something na voltage. Di ba? Ang layo. At 8 lang lumalabas instead na 12. Pati ito. Ito ay 12 volts din. Ito, 12 volts din to. Ito, 12 volts din. Saka to. Pero 8 volts lang lumalabas sa kanila. Anong problema guys? Okay. Nag-worry na ako bigla. Bigla ako nag-worry. Bakit kamo? Kasi itong PEX guys, connected to sa ating GPU. Ano yung problema natin? So, wala na tayong shorted dito. Wala na tayong shorted dito, pero nag-drop yung voltage natin. Bakit? Okay. Try natin check na ulit. Isa pa nga. Okay, so yun o. 8.92 volts lang lumalabas. Nagda-drop yung voltage natin. Ito 1.8, good, meron tayo. Okay, so meaning, may problema tayo sa 12 volts at sa PEX. Bakit kamo? Ito okay na tayo rito eh. So, okay. Isolate tayo guys. Tatanggalin ko tong PCIe. Tatanggalin ko to. Yan. Okay, ngayon, ang voltage lang natin ay itong 12 volts natin sa external PCIe na 12 volts. So, isolate tayo. So, okay. So, tingnan natin kung magda-drop pa rin yung voltage. Okay. Yan, papakita ko sa inyo guys ha. Okay.
isolate tayo. Ito yung ating power on. Okay, good. Hindi nagda-drop yung voltage natin, 12.3. Stable siya, pero hindi kumakain ng current. Talagang hindi kakain ng current dyan kasi hindi siya nagpa-power on. Pero ang ginawa natin, nag-isolate tayo. Kung may problema ba tayo dito pa rin, wala na. Wala tayong problema sa power phase management. Okay guys, wala tayong problema dyan. Okay na. Exit na natin yan. Sabi na natin good yan. Ngayon dito tayo. Ito naman kakabit natin. Tatanggalin natin to. Okay, ito naman tayo di. Ngayon, yung power natin sa 3.3 at 12 volts ng PCIe at yung kanyang data line. Yan, so data line. So, yun ang paghihinalaan natin yung tatlong yun. Pag nagkaroon pa rin to ng shortage. Okay? Okay, power on. So, anong problema? Weird. So, wala pa rin siyang power on naman. Ang weird, oh. Wala, oh. So, saan ang problema natin? Ayun ang, doon na tayo nagkakaano guys. Nakakabaliw. So, wala tayong problema dito sa ating PCIe. Walang shorted. Pero bakit nagda-drop yung ating voltage? Pag kompleto na yung kanyang voltage. Di ba? Ako parang alam ko ng problema nito guys. Na-experience ko na ito eh. Yung ganitong problema eh. Baka may experience nyo guys. Bibigyan ko na kayo ng idea. Okay. Gagamit tayo ulit ng thermal camera guys. Gagamit tayo ulit. Okay guys. Once na umabot ng 35 ba o 40? 40 na. Sige, 40 to 45. 50. Yung ating pag uminit ang ating GPU chip, alam na ang problema natin, ha? Kasi ang 1 volts natin na PEX, yan ay display papunta sa ating GPU. Tumutulong din siya sa pag-display dyan. Yung BDDC na tinatawag. Okay? Try natin guys. Pa-power on ko lang. Ganun pa rin, nagda-drop yung voltage natin sa 9 volts at current yun. Ito yung ating 40, 41. Ang taas. Ang taas ng Celsius natin, guys. Ang taas ng Celsius ng ating GPU chip. 40, 42, 41. Eh, dapat nasa 30 plus pa lang yan. O 30 lang. Hanggat hindi pa nag-i-initialize talaga yung ating booting ng on ng ating GPU. Ang taas. Isa pa. Nabuhayin na natin siya. Ngayon, ang problema niya, yung GPU chip. Isa pa. Power on. Eh, wala na tayong shorted. Wala ka na makikitang, ayan, 40, 41, 42, 43, tama na. Baka lalong masira. So, sobrang init ng ating GPU, guys. Yan yung problema natin. So, anong gawin muna natin? So, yun, guys. So, yun yung mahirap sa pagre-repair ng GPU, guys. Once na stable na natin yung mga dapat stable na required voltage, ay may darating na naman na panibagong problema. Ayan. So, affected ang ating 1 volts dito sa ating GPU chip. Pero, ito-double check natin yung guys. Titignan natin yung regulator IC ni 1 volts ni PEX kung kompleto ang ating required voltage. Yung enable, voltage in, VCC, okay? Feedback, ano pa ba? Power good. I-check natin yan. Okay guys, check natin yung kanyang 1 volts na PEX. Ito yun, yung ating voltage regulator. First, try natin i-check kung meron tayong enable sa pin number 2. Okay, meron tayong 1.2 volts something. May voltage naman siya. Pero dapat at least nasa 3 volts dapat yun.
2.3 or 2.9. Tapos yung kanya voltage BCC. Yung kanyang BCC. Meron tayong wala tayong voltage. Wala tayong voltage dito sa ating BCC. So wala tayong voltage na 12 volts. So voltage in, meron tayong 5 volts. Okay, pero wala tayong 12 volts dito sa ating BCC. Wala tayong 12 volts. Kaya hindi siya power on. Ano nangyari? Nag-spark pa ako. Okay, mukhang may problema yung ating 12 volts. Okay, wala tayong voltage na pumapasok dito guys. Kasi dito nang gagaling ang kanyang ayan, dito nang gagaling yung kanyang 12 volts eh. Diyan. Tignan natin kung may voltage yan. Yan yung nakita natin kanina na 8 volts lang. Dapat 12 volts yan. Wala na, walang voltage eh. Walang voltage type pumapasok dito. So, anong problema? Connected naman, pero bakit walang 12 volts dito? 8 volts lang ang lumalabas. So, anong problema? Anong problema rito? Okay guys, nag-come up na ako sa tatry ko siyang gawan ng pinagbabawal na technique. Okay, pero huwag niyong gagayahin to guys kasi dapat experienceado ng gagawa nito yung pag-reflow ng GPU. So makikita natin guys, yung ating PEX, yung 1 volts, 0.7 yung kanyang reading. So hindi naman mababa, hindi rin mataas, pero ang problema nito guys, ganito siya eh. Once na tinetest natin with voltage o tinatry natin sa PC, tinatry ko siyang, tingnan ko magdi-display na, nagkakaroon siya ng 1 volts o 0.85 volts. So almost 1 volt na siya, PEX na siya eh. Pero anong nangyayari guys, once na uminit na to, in seconds lang, mawawala yung kanyang voltage. Kasi bakit? Nararamdaman ng sensor, current sensor nitong ating regulator na parang merong something kay GPU. Kaya pinapatay niya yung sarili niya para ma-prevent yung cause ng damage. Hindi ko sure kung magkakaroon ng damage sa GPU o magkakaroon ng damage mismo kay regulator. Kaya pinapatay niya yung sarili niya o nagda-drop yung voltage niya going to the ground. Yun yung problema niya. So, once, hindi ko na sa video, hindi ko nakunan dahil tinry ko lang naman i-test off the camera. Nagkaroon ng display, pero seconds lang, parang 1, 2, nawala. Yung logo lang ng aking PC, yung lumabas. Napakasandali. Parang blink in, parang nakurap ka lang, nakurap mata lang ang nangyari, ganun. So, try ko, ngayon now, i-reflow. So, nag-decide na ako, try ko i-reflow. Try natin mild reflow lang, guys. Okay? Dagdagan natin ng konting flux. O yan. Gumamit tayo ng magandang klase flux. Dagdagan natin ng konti para lumapot. Malabnaw yung nagamit ko. Ito kasi magandang klase ito, yung Amtech.
Maganda to pang revolve. Itong isa naman, tama lang sa mga pagtanggal-tanggal, mga malalaking component, MOSFET, pwede na to. Pero pag sa revolve, hindi kaya yan. Ano kasi, malabnaw. Malabnaw to, maganda yung mas maganda-ganda to. Okay? Okay guys, try lang natin palamigin. Try natin i-test. Using lang natin. Okay. Magana ba? So, sa DB port ko sa serial pack. Yun, display na siya. Okay, display na siya guys. Sa DB port natin sa serial pack guys. Try natin i-assemble. Tignan natin kung stable na siya. Okay. Okay guys, test natin ulit. But this time, meron na siyang Windows 10. Try natin kung magko-continuous yung loading niya. Going to the Windows 10. Okay, power on. Nag-display ba ulit? So, eto na. Yun. Display na siya. So, nakakabit siya guys sa DP port. Loading na siya. Okay. Guys, nag-loading na siya going to the Windows 10. Okay. So, try natin i-test kung na-detect ba yung kanyang driver. So, nag-ano muna tayo. Tech power up. Okay, meron tayong NVIDIA GeForce RTX 3070, tapos 8GB, DDR6. Okay, bali benchmark tayo guys. Okay, try nating mag-extreme na kagad. Todo na natin. Then run. Loading lang. Okay. Loading. Okay. Okay guys. So try natin mag-benchmarking. Click natin. Benchmarking tayo. Tatapusin natin yung 18 scenes guys. Then tingnan natin. Then ito yung ating GPU. NVIDIA GeForce RTX 3070. Ang temperature natin, currently temperature natin now is 62, 63 Celsius. FPS natin good, nasa 90 to 100. Okay, ang ating temperature is 66. Umaakit siya. So, ito yung ating test natin ngayon guys. Tapusin natin yung 18 scenes. Okay guys, lumabas na yung result ng ating test. Okay, ito yung ating GPU, GeForce RTX 3070. Naka-extreme HC tayo guys. Tapos, ano pa ba? Yun. Currently, temperature natin is 65 Celsius. Yun, continuous pa rin yung ating test. Okay guys, so it's about time na okay na po to. Pumasa na po siya sa test natin guys. Thank you very much for watching. God bless po. Tatry ko pang i-games to para ma-observehan natin. Okay. Bye-bye.